Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 10 ng April 10, 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:37 ng umaga. 6:37, araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa fake news ng mga Duterte supporters, kabado na. Yan po ang title ko ngayon. Fake news ng mga Duterte supporters, kabado na. Ang masasabi ko lang dyan ay yung tema ng aking i-discuss dyan ay ako po ay nagtataka simula pa nung simula dito sa mga fake news peddlers o itong nagpapakalat ng mga maling impormasyon. At ang matindi pa po dyan, yung minumura pa nila yung mga tao para maging epektibo sila gumagamit sila ng salitang gago. Opo, yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ako po ay nagtataka bakit pumapayag sila. Pero nga ay hindi naman natin alam kung ilan ang binabayad sa kanila. Baka malaki talaga. Kaya kung minsan hindi na rin ako nagtataka. Katulad din po yan ng mga Pilipino na tao o Filipino citizen pero pumapanig sila sa China. Nakakapagtaka po bakit ganon, pero hindi ko na masyadong iniisip yan. Bakit pumapanig sila sa China? Kasi nga hindi natin alam kung ilan ang nakukuha nilang benepisyo. Opo. Baka malaki ang bayad sa kanila. At idagdag pa natin, sila ay nabubudol. Opo. Ang umpisa kasi niyan ay libre na training dadalhin sa China, hindi ba? Gusto nyo mag-training sa China? Bibigyan kayo ng sertipiko. Bibigyan kayo ng magandang training about computer, hindi ba? Paggamit ng computer. Libre lahat. Ayan po Kaya papayag sila kasi karunungan po yun yung mag-operate ka ng computer. Ako nga, nahihirapan pa ako dito sa pagbablog kasi nga ay hindi ako marunong masyado sa computer. Yan kaya siguro pumapayag sila. Kaya parehas yan. Parehas yan na nagpapakalat ng mga fake news. Ay pumapayag sila dahil nga sa nakukuha nilang benepisyo. At idagdag pa natin, sila ay nabubudol. Ang umpisa kasi niyan ay papaniwalain sila parang ganun sa ginagawa ni Mut sa Oson noon. Nung hindi pa nangangandidato si Duterte sa pagkapresidente, yan si Mut sa Oson, ang style niyan, gusto niyang tulungan yung mga OFW na minamaltrato ng mga amo. Ng kanilang mga amo, minamaltrato. Yun ang una dyan. Ngayon, nung marami nang sumusubaybay sa kanya, ayun na. Sinasamahan na niya ng mga pasiksi, hindi ba? Yan po ang umpisa. Nung marami na talaga, medyo iniiba na. Mabait si Duterte, matapang si Duterte, magaling si Duterte. Yun. Bandang huli ay ibuto natin si Duterte, ibuto natin si Duterte. Ganun na At
humantong din sa sinisiraan niya yung mga kalaban ni Duterte katulad ni Binay, hindi ba? Oh. Pagdating doon sa Las Piñas, sinahamon niya si Binay, hindi ba? Lumabas ka kanya kay Binay. Oh. Di ba? Lumabas ka, sabi niya eh. At kwan ata eh, parang hahamunin niya sa kwan eh, kasi nga maraming ninakaw si Binay na dinidiscuss naman nila kay Tano doon sa Senate hearing, sila nila Trillanes. Oh. Ay kaunti lang yon, sabi ko. Kaunti lang yan kasi ikon lang yan eh, Makati lang yan eh. Si Binay naman noon eh, nung hinahabla nila eh, kwan eh, ang nangyari yan ay kwan pa siya noon, mayor sila noon sa Makati. Makati, maliit lang ang pundo diyan ikumpara mo sa buong Pilipinas. Yan po. Kaya hindi ko pinapansin dati yan eh. Pero nga ay dahil nga sa mga fake news, nadadala yung mga tao. Opo. At yan po ang tatalakayin natin ngayon. Ulitin ko lang una ay nagtataka ako bakit ang lalakas ng loob nila magsalita ng ganyan. Opo. Yung fake news kasi ay kasalanan po yan sa Panginoon eh. Yung fake news, ay lalo na yung sasabihan mo ang tao na gago. Kasalanan po yan. Opo, at yun po ang pinagtataka ko ay maaring hindi nila alam, maaring hindi nila narinig o hindi sila nagbabasa ng Biblia o maaring narinig nila pero hindi sila naniniwala. Yun po ayan, ayaw nilang paniwalaan ang Biblia, yung salita ng Diyos. Ayaw nilang paniwalaan, kaya tuloy-tuloy sila. Yan ang reason ko dyan. Pero ngayon, nachichik na sila, ay ayan, kabado na sila. O yung iba umiiyak pa eh. Yung iba ayaw nang mag-atin eh. O yung iba inamin na fake news sila. O pero bago po ako magpatuloy ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Actually, ayaw ko na sanang mag-vlog eh. Opo, hihinto na sana ako eh. Kasi nga, ang pangako ko noon sa aking sarili ay hanggang hindi maikulong ito si Duterte o hindi siya madala sa ICC, hindi ako hihinto. Ay pero ngayon ay gusto ko nang huminto kasi nga ay naikulong na si Duterte eh. Yan po ang prayer ko noon na sana yung mga umiiyak, yung mga kaanak ng mga biktima na namatay ay dinggin ng Panginoon. Yung prayer nila. Kasi nga hindi na sila pumupunta sa local court po eh. Ayaw na nila eh. Ay sa kwan na lang, sa Diyos na lang. At yun naman ang naririnig natin sa mga mahihirap na tao po. Yung walang pangbayad ng abogado. Yung mga nasa laylayan. Mga marginalized, hindi ba? Na wala talaga isang kahig, isang tuka. Ang sasabihin lang nila ay kung kanya'y wala akong pira ay pangbayad ng abogado, ipapasa Diyos ko na lang. Iyon po pinapanalangin ko po sa Panginoon na sana dinggin yung panalangin nila. At yan nga, naikulong na si Duterte sa ICC, hindi ba? Pero nga ay patuloy nga na may mga issue eh. Kaninang umaga ang issue po yung pagbukas ko kanina mga alas 5, mga 2 hours ago, ay yun nga, yung hearing ni Amy Marcos dyan sa Senado. Sabi ko na nga, isisimplang sila eh. Kasi sinasagot na sila eh. Sinasagot na sila ni Buing Rimulya at saka ni General Torre. Pero bukas ako magko-comment dyan, hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ito po sila, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronil, si Ibe Cumpio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat.
Third, pangatlo, User NB, Parot-Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andres Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nocop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Berilyar, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Goid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Mo Obriac, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila, no? At Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Anman din, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Ruja Pantoros, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan Yart at Ago, Damjos Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. At marami po tayong matututunan sa kanila. Ito po ang Bible verse na gusto kong i-share sa inyo. Pero alam ko na i-share ko na ito sa inyo. Pero uulitin ko lang para maintindihan natin na ayaw talaga ng Diyos yan. Yang fake news. O dito, pinili ko itong Exodus 23 verse 1. Maraming ganito. Pero ito ang pinaka malapit. You shall not circulate a false report. Ayan po, hindi ba? Inuutos po yan ng Panginoon. You shall not circulate a false report. Do not put your hand with the wicked to be an unrighteous witness. Ayan po. Pero nga may bayad yan kaya ganyan may bayad. O maari, naluluko din sila, nabubudol sila, kaya pinananiwalaan nila. Pero sa dami na po ng kumukontra ngayon, ay imposible na gagawin pa nila yan nang wala silang bayad. May bayad sila yan. Okay. Ephesians 4:29, ito parati ko din ginagamit ito, kaya hindi ko na masyadong i-explain. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Ayan, Huwag daw mamumutawi sa ating bibig ang corrupt communication. Kung hindi, yung magagandang communication necessary for edification or to build up, para maka-build up tayo. Kahit ano yan, kahit na tao o gobyerno o yung grupo ng tao, i-build up. Opo. That it may impart grace to the hearers. Para mablibless yung mga nakikinig. Ayan po, Leviticus, itataas ko lang po, Leviticus 19:17, inulit na naman ito, You must not harbor hatred against your brother in your heart.
directly rebuke your neighbor so that you may not incur guilt on account of him. Ay ito pala ay dinidiscuss dito na yung paninira ng tao ay ang reason dyan ay mayroon kang galit kaya iwasan daw yun. Yun ang sabi ng Biblia. Iwasan yan. Opo. Ulitin ko lang you must not harbor hatred. Huwag kang lulubugan ng araw ipagkaloob mo sa Panginoon yung mga problema mo, yung mga kung ano man yung bumabagabag sa'yo. You must not harbor hatred against your brother in your heart. Directly rebuke your neighbor. Yan. I-rebuke mo daw o pagsabihan mo kung pwede, so that you may not incur guilt on account of him. Ayan po, maliwanag po yan, mga self-explanatory lang po yan, pero ito na ang bibigyan ko ng pansin na ang tanong ko kanina, bakit patuloy silang nag-spread ng fake news at saka yung tinatawag nila gago ang mga tao na gusto nilang siraan. Yan po ay hindi ba nila alam na responsible sila dyan o may kabayaran yan? Maaring hindi sila maniwala, pero ako, naniniwala ako dito. Kasi nga, ay salita po ng Panginoon ito Matthew 5:22, "But I say unto you, whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire." Ayan po ang nakasulat. Ngayon ay bahala kayo kung maniwala kayo dyan. Pero ako, naniniwala po ako dito. Ulitin lang natin at i-explain natin At sinasabi ko nga, ito ang ginagamit ko. Kaya hindi ako nagmumura o hindi ako nag-i-spread ng fake news. O takot ako na gawin yun. But I say unto you that whoever is angry, yung nga magalit ka with his brother without a cause, walang dahilan shall be in danger of judgment. Ito pong judgment dito, ni-research ko po ito dalawa ito. Maari yung parusa ng Panginoon o kaya yung tinatawag natin na karma. Opo. Hindi hindi judgment ng court ito, hindi. Yung parusa ng Panginoon, dalawa daw yan at maari yung mangyayari sa iyo dito sa lupa. Yung karma nga. Ngayon, and whoever says to his brother Raka, ang ibig sabihin po ng Raka ay walang kwintang tao o you are good for nothing. Yung po ang ibig sabihin ng Raka. And whoever says to his brother Raka o walang kwintang tao shall be in danger of council. Ito pong council, tinignan ko po ito sa mga biblical scholar. Ang ibig sabihin niyan sa korte. Opo, pwede kang dalhin sa korte at magdudusa ka rin. Pag pinagsabihan mo yung kapwa mo na walang kwintang tao, yun. Sa judge po ito o sa council ang tawag nila ay iba po ang patakaran nila noon ang council po ay halo yan na mayroong biblical at yung korte. Opo. Sila din ang humahawak niyan iisa na tinatawag nilang synedrin. Opo. Halo po yan. Pinagsasama nila yung theology at saka yung tinatawag natin ngayon na democracy. Pinagsasama nila yan. Opo, para maliwanag lang po tayo. Ay, yan po ang kaugalian nila noon. Ngayon, ito naman, yung tatawagin mo na gago ang isang tao, ito po naman but whoever says, you fool, ay gago po yan, hindi ba?
o ikaw ay gago, shall be in danger of hellfire. Ayan po. Sa ngayon po, sa hindi nagre-research, ang pagkaintindi natin sa hellfire ay yung yung eternal fire sa impyerno. Ito kasi ang ibang translation ay impyerno. Ay tama nga dahil hellfire eh. Pero hindi pala ganun. Binasa ko yung mga interpretation ng mga biblical scholar ngayon. Ito para ay inahalin tulad doon sa apoy na ginagamit kung sinusunog mo yung isang alay. Nag-aalay kasi sila eh. Halimbawa, kambing, hindi ba? O mag-alay sila ng tupa. Sinusunog po yan at yung usok niyan ay, yung amoy niyan ay, ang paniniwala nila ay umaabot hanggang langit. Kaya yung apoy doon, hindi po namamatay yan. Opo, yun ang sabi nila, hindi raw namamatay yan, yung apoy doon. Maari nga siguro kasi maraming kahoy naman noon, hindi ba? Hindi raw namamatay. At kung sino ang gustong pupunta ron, maglagay ng alay o handog, ay susunogin na lang doon. Opo. Yan po ang kustumbre nila. Ngayon kasi wala na yan eh. Hindi natin nakikita dito na mayroong pa nagsusunog at ilalagay doon yung iaalay niya. Wala na ata eh. Ngayon, mayroon pang isa na hellfire. Yun naman yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Opo, mayroon din doon pala doon sa Israel na ganung mga tao. Sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at pareho po nakikita ito sa Israel ng mga tao. Parehas po yan. Ay nag-aalay din sila ng mga handog nila doon. Opo. At hindi rin nawawala yung apoy. Yun ang sabi nila. Hindi raw talaga. Kaya nga ay hellfire nga siguro kasi forever o kaya ay aywan ko lang ngayon kung nagpa-practice pa sila. At ito pang isang masama dyan nabanggit ng mga ibang Bible scholar, aywan ko kung totoo yung inaalay nila kay Baal, yung yan si Satanas yan inaalay nila ang kanilang mga anak. Opo, sinusunog nila doon. Hindi pa malinaw ang aking pagkaunawa dyan, pero mayroon na akong alam patungkol dyan. Totoo po yan na sinusunog nila ang kanilang mga anak. Opo. Ayan po, para maintindihan lang natin. Kung tinawag mo yung brother mo o yung kapwa mo tao na gago ka, you are in danger doon sa fire na yan. Ayan po, Kaya nga ako, ibabalik ko lang yung katanungan ko, bakit sila ay halimbawa, doon sa hearing ay tinanong ni Abante, yun sino ba yun? Si Cruz ba yun? Si Joey Cruz. Ay, bakit mo ako tinawag na gago? Hindi ba? Hindi ba? Pararaanin na niya yung wala kang alam pero yung gago nga naman ay nasa Biblia po Hindi ba? But whoever says you fool shall be in danger of hellfire. Ayan po. Pero doon sa mga hearing na yan ay sumimplang na po yung mga fake news. Opo, kasi nga nung narinig ko na nung tinanong siya ni Abante na kasi pinipilit niya ay karapatan niya yon o right niya na freedom of expression. Pero ako, tinalakay ko na yan, hindi po nilalakad ni Jesus Christ ang human rights o ang freedom natin. Kasi nga, sasalungat yan dun sa inuungkat niya. Yung nilalakad ni Jesus Christ, man commits sin because man is a slave of sin. Ngayon, ang isang slave po, sang-ayon sa Biblia, walang karapatan yan. Kung hindi susunod lang siya
doon sa nag-uutos sa kanya, doon sa amo niya. Ayan po. Kaya hindi po kailanman sinabi ni Jesus Christ na nilalakad ko ang inyong karapatan. Hindi po. O yung human rights. Wala po kasi nga alipin nga ng kasalanan ang tao. Ang nilakad po dito ni Kristo, yung justification natin. How to be justified with God. Kaya siya ay namatay. O inialay niya ang kanyang buhay as atoning sacrifice. Sakripisyo po yun. Hindi po doon sa human rights natin. Kung hindi, doon sa papaano tayo ma-justify na bagamat tayo ay makasalanan, hindi ba? O, makasalanan po ang tao, pero ma-justify tayo. Yun po ang nilalakad niya. Ngayon, tinanong siya ni Abante, ang sabi niya, ang sabi po ni Abante, so, normal na lang sa'yo yan. Yung pagsalitaan mo ng gago, ang tao. Bakit? Sa bahay nyo ba? Sinasabihan mo ba yung kamag-anak mo, o yung tatay mo, yung nanay mo, o yung mga kapatid mo? Ay, hindi po, sabi niya Hindi ba itinuro yan ng iyong magulang na hindi maganda yan? Ayan Kaya nga dapat kako dadalhin po ang usapin sa Biblia. Kasi turo po ng Diyos yan At maaring naipamana yan sa mga tao, yung matatanda. O kaya yung matatanda, natuto na sila. Hindi ba? Mayroon pong ganun natututo dahil ayaw nilang paniwalaan yung Biblia, ay nung tumanda na sila, ay binabalik sa kanila. Hindi ba? Katulad yan si Rodrigo Duterte, hindi ba? Who is this stupid God? Sabi niya Hindi ba? Ayan ngayon. Problema niya ngayon yan manalangin daw tayo sa Panginoon. Yun ang sabi ng asawa niya. Ayan po, tinuturuan po ang tao ng Diyos sa pamamagitan ng mga hardships. Sayang, tinalakay ko sana yung sinabi ni Sara Duterte na natutuwa siya dahil sa nararanasan nilang hardships ngayon ay nagiging communicated siya o magiging nalalapit siya sa kanyang ama. Ay totoo po yan. Hindi ko lang natalakay Opo, hindi ko lang natalakay kasi nga ang daming isyo. Ayan po ang sinasabi ko po ngayon, ako ay nagtataka, bakit pumapayag sila na gumawa ng ganyan? Una, yung mag-fake news sila. At pagkatapos, para maraming views siguro, mumurahin nila yung tao. Hindi ba? Mumurahin nila. Ay mali po yan. Lalo na nga ganyan. Sinasabi nyo naman pala na sabay, hindi kayo nagbumura. Hindi ba? Kasi nga bawal yan At in danger ka. Tatlo po yun, isa sa judgment, yung karma, isa dun sa council, yung sinadrin o korte ngayon, at isa yun sa danger of hellfire. Na ang akala natin ay yung sa impyerno. Hindi po. Lahat ng tatlo na ito, nakikita po ng mga tao ito. Ang impyerno hindi nakikita kaya ako naniniwala ko doon sa interpretation ng mga Bible scholar. Yan yung pinag-aalayan ng mga handog, yung mga sakripisyo, sinusunog. Lalabas ngayon na ikaw ang susunugin doon kung sasabihan mo ang kapwa mo na gago. Ayan po sige po at hanggang dito na lang po at sana po dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay nakakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Bukas ang tatalakayin ko po yung hearing ni Amy dyan sa Senado, third hearing niya. Pero alam ko, nakikita kong kanina kasi sumisimplang na sila Sisimplang talaga yan. Opo. Sige po at salamat po sa inyong lahat. Salamat po ng marami. Salamat po.